Hi guys, this is Russell once again. So ito yung third video natin. Wait lang, change lang ako ng screen. Yun. So for this time, pakita ko lang kung paano i-integrate yung widget ni Kodo sa mismong website nyo. Madali lang siya actually. So I think diretso ko lang dun muna bago ako mag ng mga additional information. So visit nyo lang yung Kodo website. Lagyan nandito. For example, nandito kayo. Yan. Punta lang kayo sa FAQ. So, dito sa FAQ, makikita nyo dong how do I install the widget. Expand nyo lang yan, then meron itong brief information. Tapos may makikita kayong web zip file, downloadable to. And then, ito yung proxy demo. Pag inopen nyo itong demo, ito yung mismong laman ng zip file. Ito yung project na to. So, imagine nyo lang, kunyari, itong website na to, ito yung website nyo. Tapos, dito, lalabas si Kodo na widget. So, kung paano nyo to gagawin dun sa mismong project nyo, close natin to. I-download nyo lang tong zip file. Yung buong project na to, nandito. So, for example, download natin. So, andun siya. Quick-click nyo na lang dito sa cursor, or kung anong IDE yung gamit nyo. So, pag binuksan nyo yung project na yon, ito yung contents nun lahat. So ito yung kompletong project example kung paano nyo gawin si widget kay Kodo. So i-quickly ko lang papakita sa inyo kung saan kayo dapat titingin. Yung page file, naka-react React Next.js na project. So ito yung parang homepage, yung page file. Dito naka-embed si Kodo. Ito yung line na yon. Ito lang yung line na kailangan nyo i-adagdag para lumabas siya dito sa sa baba. Yun lang yung line na yon. Pero makikita nyo dito, wala yung code snippet, di ba? Kasi like I mentioned earlier or sa other video, yung Kodo kasi, yung approach natin dito is naka server API side siya. Bakit naka-server API side? Kasi yung secret key, kung dito mo ilalagay, makikita yung sa browser. Hindi siya secure. So kung makukuha yung secret key nyo na widget key, kahit sino na meron nun, pwedeng makakonect sa account nyo. So hindi yun advisable. Kaya nangyari, ito yung dapat nyo ilagay. Ito lang. Walang another code or information dito. Tapos ito, parameter lang to. Kailangan yung iba to, yung tawag dito, yung username tsaka user ID ng customer client nyo na magre-report ng issue. So kahit anong value dito, pwede yung iba to. Yung important lang dito is para ma-capture ni Kodo. Para tracking nyo na oy, itong user na to, yun yung nag-report. And then para ma-count nyo rin ng maayos kung ilang users, ilang issue na encounter nila. So parang ano lang siya, naka-payload. So, dito nyo yun ilalagay. So, para makita nyo to kung saan tong code na to, saan siya in-import. Dito sa taas. Ito yon. Naka-import siya. So, yan. Report ko ito lang yung line na kukopyahin nyo. Pwede nyo itong kopyahin directly. Lagay nyo sa page nyo. Lalo na kung naka-JS kayo or naka-byte sa React. Tapos ito. Pwede nyo rin kopyahin yung mismong code na to. So, puntahan natin yung code na to kung saan siya. Go to definition lang. Ito yon, nasa components. Client side din siya. Yung page ito. Yung code natin kanina. Client side din yan. Ito. Client side din yan. Tapos ito, yung component na to, client side din to. Yung component, dito nakalagay yung data elements. Tsaka yung payload para kay Kodo. In short, pwede nyo itong kopyahin yung buong code na to. Kasi yung itsura lang naman lalabas dito yung kung paano ni-render si Kodo. So, nandito yung mga attribute. So, sa account nyo, makikita nyo to dito. Mamaya lang ipakita ko. Pero pwede nyo kopyahin yung buong code na to. Tapos nandito yung binato lang na payload yung external ID at username. So, kung titingnan nyo dito, lahat to is public information.
hindi nyo makikita dito yung widget na secret key. Kasi nga, like I mentioned earlier, private yun eh, dapat naka-secure. So, saan mo siya makukuha? Ini-inject yun pag, during runtime. So, saan mo siya i-declare? Nandito siya sa server side. Ito, API. So, naka-server side siya. Nandito siya sa route.ts. So, hanapin mo lang yung ito, private key. So, dito siya naka-define. So, dito siya ini-inject. Hindi mo siya makikita sa client side, sa browser. Pag mag-check yung browser, wala. Hindi mo makikita yung key na to. Kasi nga, naka-server side, naka-protect. So, itong dalawang to, naka-client side. So, hindi mo lalagay dyan yung private key. Nandito siya sa server side banda. So, kopyahin mo lang tong line na to sa project mo. Dapat mag-work na yon. Yun lang yung kailangan mo na code. So, para mapatakbo mo to yung project na to sa, para sa testing mo lang or demonstration, kinopy mo to, di ba? Punta ka lang dito sa environment.example. Kopyahin mo tong lahat ng line of codes. Tapos, right-click ka, create ka ng new file, .env. Yan, paste mo. Let lahat ng value. Kasi si that example, yun yung nakukumit kay Git eh. Example lang yan. So, yung .environment, yun yung private file dito na sensitive. Hindi yan napupunta kay Git, kay GitHub. So, kailangan mo yung create. Ito kasi, pwede mo yung expose. Kasi dito, constant lang yan, don't change. Ito, huwag mong palitan. Kasi nakapoint yan kay Kodo, tsaka ito din. Ito naman, explanation nito, pag ginawa mo tong false, yung mismong website mo, kung naka-light or naka-dark mode mo yan, hindi siya magpa-follow. Kung anong nilagay mo sa snippet mo, hindi siya ma-override. Unless ginawa mo tong true. So, pag nag-light mode tsaka dark mode, susunod yung widget. Pero advice kayo dito at gawin mo lang false. Kasi sometimes, yung color, hindi mababasa. Depende sa color coding na team na ginawa mo. Much better gawin mong false. Pero depende sa'yo, pwede mo i-test. Pero itong dalawang to, wag mo baguhin. Yung babaguhin mo lang ito. Kasi ito yung private key or secret key sa widget para makakonect ka. So, saan mo ito makukuha? Punta ka dito sa, close natin to. Punta ka Kodo. Dapat may account ka na para makuha mo yun. Login ka. Kunyari, tapos ito. Tapos ito. So, kunyari lang, account mo to. Punta ka sa board. Gawa lang tayo, kunyari, ng bagong project. Yung board is project yun, di ba? As you remember. So, demo testing purpose. Yung slug, pwede mo lang dugtungan, pwede hindi. Testing lang, temp. So, create natin yung board. Kailangan natin siyang i-activate. Saan na yun? Ito. Switch. So, ito siya. Active na siya. Pag nakita mo yan, active na yan. Makikita mo rin siya dito sa taas. Yun. Tapos, punta ka dito sa widget setup. Sa widget setup, nandito din yung guide, guys. Pwede mo basahin lang din. So, punta ka dito sa important. Dito mo makita yung widget key. So, pwede mo i-copy. Pwede mo dyan regen kung ayaw mo yung value. Tingnan natin i-reveal. So, regen. Take note, guys, pag nasa production ka na, pag nag-regenerate ka, dapat baguhin mo rin yung site mo kasi hindi ka makakonect pag nagbago dito tapos yung site mo hindi. So, save mo lang to make sure na ma-save yung value. Tapos, saka mo siya i-copy. So, kinopy natin yung widget key. So, lagay natin siya dito. So, paste natin yung value. So, save natin. And then, pm install. Since bago to bagong project. Ay, na-create na pala siya. Build lang natin para mag-reflect. So, ayun. Tatakbuhin natin. So, quick inform ko lang, mag-i-error to. Bakit? I-explain ko mamaya para maturo ko na rin directly. So, ito, niload natin dito. So, ito siya.
Yan yung error. So this board does not have an allowed site URL. Bakit? Ito visit Codo. Kasi hindi natin specify dito. 'Di ba yung created board to? And then yung allowed site hindi natin specify. So kailangan 'yon. Example, localhost, copy mo lang yung URL na yan, i-paste mo dito, i-save mo. Tapos magiging localhost siya. Okay lang yan, nire-remove niya yung hindi na kailangan na text. So try natin. Ayun, di ba? Gumana na. Kasi binavalidate niya to. So remember, itong dalawang item yung important para makakonect yung widget mo. So yun, click natin. So ayun siya. Lumabas na yung widget. Ibig sabihin, fully integrated na to, working na to. So try natin ha. Punta lang tayo sa roadmap. Mas gusto ko yung roadmap eh. So ito, no records yet. Test natin. Ay, naano yung mouse ko. Alam mo, maubos na yata battery. Test natin. Test. Demo bug. Hindi ko na lagyan yung ibang information. I'll save. So makita siya, dito siya lumalabas. Ayan oh. That's reported by ito yung username. Saan yan galing? Kasi dito. Pero pag sa mismong website mo na, pwede mong palitan yan. Dito lang siya pinapasa, payload lang. So tingnan natin dito. So for example, yung account mo to sa Codo, refresh natin. Remember ha, ito yung kunyari yung website mo ha, naka-embed sa Codo. So yan, pumasok na yung report ng client mo, customer mo na issue, yung reported nila. So nandito na siya. Pwede din siya mag-upload ng image attachment para sa issue na yon. Nandito naman siya. Ayan o. And then, nandito yung picture request, etc. So ganun lang siya kasimple guys. And then, for example, dineploy mo na to sa production, syempre mag-iiba yung URL niyan. Ito lang kunyari. Baguhin mo rin yun dito. Yung widget setup. Kasi ito, yung localhost, pan testing lang yan eh. Ito. Paste mo lang yan. Okay lang yung buong URL paste mo. Si Codo na maglilinis yan kung ano lang kailangan yan. Yan yung save yan. Valid na yan. So, ilalagay mo dito ko yung tama mong URL ha. Yung production URL mo mismo. For example, mycompany.com. Yun ilalagay mo dyan para makakonect ka. Kasi kung hindi, localhost yan, hindi yan makakonect. Katulad kanina na error. So, ganun lang kasimple. So, bakit kanina sinabi kong secure na ganun compared sa nakalagay sa page? Kasi dito, for example, kung hindi yung naka-server-side API, makikita yung key dito sa side na to. Saka sa network. Itong key na to, ibang value to nandito. Wala pala, walang lumalabas. I-refresh natin. Yan, ibang value yan. Kasi, tingnan mo. Ito yun eh. Pag sinearch mo to, for example, sa other project mo kung ano may yung key na sa project mo na doon. Hindi ka naka-server side. Lalabas yan. Tatry mo sa ibang project. Lalabas yung ano mo dito. Makikita. Ibig sabihin, hindi secure. Kasi nakikita yung private key mo. Dapat private yun eh. From the name private. Yan. Kasi yung URL allowed list, hindi yun enough. Pwede mag-curl kasi lulusot yung request. Pwede mag-i-inject ng data yon. So yun yung reason bakit na itong tatlong section yung kailangan natin. Yung page dito guys is just to embed para palabasin yung widget. So wala tayong sensitive data na nilagay dyan. Itong data na to, just make sure hindi rin yan sensitive kasi ID lang yan. Itong username naman pwedeng alias. Ibabato mo yan, ikaw may control nito. Tapos yung another client side na page, yung component ito. Ito lang yung nagre-render kung anong itsura ni Codo. Tsaka nandito yung elements niya na kailangan ito. Pero yung sa server side niya na private key or secret key, dito siya nangyayari. So ito yung value na yon, private key, dito mo siya dineclare. Ito yon. Ini-inject siya doon sa during runtime, hindi siya makikita dapat.
And then another tip na rin lang, for example, naka-Next.js ka, huwag mong gamitin na variable yung next public. Kasi pag next public, ibig sabihin yan, public siya, makikita siya. Pag naka-byte ka naman, or byte ba yun, huwag mong ganinduhin din. Kasi pag may ganyan, ibig sabihin yan, public din yan. Dapat walang ganyan, dapat ganyan. Ibig sabihin private. So, yun lang guys. Pag na-embed mo na yung widget ni Kodo, yun na, madali mo lang parang deployed mo na siya sa production side mo. And then yung customer mo, pwede na siya mag-report directly. So, meron ka ng centralized tool para sa issue, tsaka feature requests. And then, in case may question ka, bakit tatlo dito, may full control ka naman na, for example, gusto mo yung feed lang, itong reporting lang yung gusto mo, wala yung review, wala yung roadmap, pwede dito mo lang siya gagawin, dito ka sa components. Ito, tanggalin mo yung kung anong gusto mong ayaw makita doon sa widget. Yan, yung feed lang lalabas. Depende kung anong in-specify mo dito, kung dalawa. Pero kung wala yung line na to, by default, tatlo lahat lalabas. So, dapat i-specify mo kung anong gusto mo. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? May gusto. Okay. Yung roadmap dito, guys, read-only lang siya. Kasi ito yung naka-embed sa website mo eh. Ibig sabihin, yung admin may access dito. I mean, yung hindi admin, yung clients mo may access dito. So, dapat lang naka-read-only para hindi lang mabago. Yung pwede lang magbago dito is yung admin na makaka-login sa Kodo account mo. Ito lang yung may right access. Yan may move niya. Pero doon sa kabila, hindi. Yan, naka-read lang yan. Yung pwede lang nilang galawin is yung, siyempre, yung user entry. Kasi reporting siya. Reporting tool. Yun lang guys. If you have questions, like I said, gamitin nyo lang si Kodo, feedback Kodo. Ito yon yung mismong reporting tool ni Kodo. Kung ano mang feature request or bug na na-encounter kayo, papasok to doon sa account ko. Or it's either punta kayo dito sa about, may email din. Yan, email nyo lang ako. Yun lang guys. I hope you find this one useful, and then you can try naman free tiers. Hindi pala free tiers, sorry. You can try naman yung 30 days na free trial without commitment, without credit card or without GCash. Pwede kayo mag-sign up. But if you like, if you can support me also, you can sign up. Medyo budget friendly naman yung pricing natin. Yung lang. Thank you. Have a nice day. Bye bye.